pero hindi susuko. Tila yan daw ang moto ng mga lalaking ito. Bawat bote kasi na kanilang mauubos, may katumbas daw na cash prize. Okay, Maurot, buhay pa 1 day na. Kantay mo. Pero dahil sa pa-contest, nag-agaw buhay sila. Dili na gani mo inom, gipugos gyud, gipugos. Sa mga walang takot lumaklak na parang wala ng bukas, ewan na lang kung hindi kayo matakot sa ulat na ito. Ang palarong inuman naganap sa kasagsagan ng pista ng Purok Dahlia 1 sa Maragusan, Davao de Oro. Nagiinuman daw noon sina Natoy nung naisipan niyang magpa-contest. Ang pares daw na makakaubos ng isang bote ng 750 ml na alak. Bibigyan niya ng tig-500 piso. Ang pumasa sa kanyang hamon ang magkaibigang Elmer at Planos. Kapiras voluntaryo lang kami sa pag-inom. Dahil nagkakatuwaan na ang Vice President ng Purok na si Anet, nagdagdag pa ng papremyo. tig-1,000 piso sa pares na makakaubos ng isa pang bote ng alak. Isang bote, 500. Minum magali lang na walang maggasto pa kita pupalit. Ora, giluto na sa kalibo, ha? Lupig ang kalupig. Oh, dera. Kati. Matapos makaubos ng 2 bote sina Elmer, nalasing na siya. 2,000 naman, kwarta na. Ang sunod na sumalang, ang magkaibigang Arlon at Miguelito. Unang tumagay si Arlon. Sinundan niya ito ng isang basong chaser na tubig. Sunod namang tumagay si Miguelito. Nung nangalahati na sila sa bote, si Arlon halatang hirap na. Maliwan pa yung punin natin siya. Okay, Maurot, buhay pa yung 1 day na. Matapos ang pangalawang round, napainom na sila ng maraming tubig. Nay tubig ha, nay tubig. Nay tubig ha. Pumatay mo na. Sina Arlon at Miguelito nahirapang ubusin ang tirang alak. Hanggang napailing na lang si Arlon. At huminga ng malalim at saka muling tumagay ng isa pang baso. Sa huling baso ng tagay, si Miguelito tila sumusuko na. Ang tira ng tagay, ipinasa ni Miguelito kay Arlon. At bagamat napasenyas na si Arlon na ayaw na niya, tinungga pa rin niya ang huling shot. Sina Arlon at Miguelito nakaubos ng 2 bote ng alak na may 40% alcohol sa loob lang ng mahigit 20 minuto. Pero maya-maya lang, si Arlon biglang sumama ang pakiramdam. Tumalikod siya, ayun, umupo doon sa upuan, nagdugo na yung ilong niya. Tapos nagsuka. Habang si Miguelito naman, nawalan na ng malay. Tulo yung laway. Dahil inakala nilang lasing lang ang mga ito, Pinabayaan lang nila doon. Titiwala naman kami kasi na mayroon naman doon mga opisyal na nalapit sa kanila. lumipas ang ilang oras. Pero sina Arlon at Miguelito, hindi pa rin daw nagising. Tumawag na yung bayaw ko sa akin. Patulong daw siya kasi yung tito namin parang wala na daw. Wala ng pulso. Ayaw iko na, ayaw ihigda. Ihigda mo sa akin ng alcohol dre.
Habang si Miguelito naman, Mahinaan talaga. Tumawag na ng rescuer. ang dalawa isinugod sa ospital. Si Miguelito na comatose. On arrival, he is in a deep coma due to severe alcohol intoxication. Pag 0.2 to 0.4 na po yung alcohol content sa blood, meron na po tayong nararamdaman na respiratory depression. Sa part ng patient, 0.4 estimated. Safe is light to moderate drinking, which is consuming about 1 to 2 servings of drinks per day. Kapag sumobra sa 10 to 15 drinks per day, increased risk na to develop itong alcohol poisoning. Kaistorya ko sa doktor nga, si kuya kailangan na siya tubuhan kay para masave pa iya kinabuhay. Habang si Arlon, dead on arrival sa ospital. May puputok sa iyang ulong ugat tungod sa iyang giinom. Ang panganay na kapatid ni Arlon na si Leticia, hindi matanggap ang sinapit ng kapatid na isa pa naman daw PWD o Person with Disability. Napalim di ang tiil, iyang diripod, means mahina na. Nganong gipainom nag-ilaw, gusto mamatay na lang. Mag-isa lang sa buhay si Arlon at ang pag-inom ng alak daw ang tanging bisyo niya. Hindi naman siya yung basagulero. Matutulog lang talaga siya. Masama raw ang kanilang loob sa mga pasimuno ng contest at pati na rin daw sa mga nakinood. Okay, Maurot, buhay pa yung 1 na. Idulaan nilang kinabuhi sa tao. Samantala, makalipas ang 2 araw, ang na-comatose na si Miguelito, himalang nagkamalay. Nagpapagaling na siya ngayon sa ospital. Kaya ako sumali kasi para mayroon pa kayo pagkain anak ko. Umalay namin na makaya ba? Sa kwento ni Miguelito, hindi pa man daw nila nauubos ang laman ng bote, tila sumama na ang kanyang pakiramdam. Hindi na kaya kasi daw backfire na eh. Nahihilo talaga. Sunod na lang daw niyang namalayan, nasa ospital na siya. 50-50 talaga ako eh. Na ano nang ginhawa ko eh. Parang maubusan na. David na kaluoy ka siya kasi tarong nga panginabuhi. Wala pa siya asawa. Napa siya kaming bata. Kuhay siya kayo ma. Sa ospital na lang din niya nalaman ang sinapit ni Arlon. Dito na namalaya na. Tayo nang oh, maawa talaga. Kasi kasama ko yun. Hindi na talaga inom ako. Kasi ito ang pagkataon ng binigay sa Panginoon. Nabigyan pa na ako ng may buhay pa na. Muntik na ako na matay. Gusto ko sana justisya. Ang Maragusan Municipal Police Station magsasagawa ng investigasyon. Pwede namang pag-usapan sa barangay, magkaroon ng inquiry. Wala namang nagpaalam sa akin na may mga ganong palaro po tayo. I will see to it na we will really conduct further investigation. May mga present kasi ng mga public officials. Nitong Huwebes, ang mga naulila ni Arlon at ang mga itinuturong promotor ng pa-contest na sina Natoy at Anet, pati na ang ibang mga opisyal na nasa insidente, nagharap-harap sa barangay. Ang kamatayon sa magsuon sa lait kayo, ano? Gihimong katuwaan, ha? Nakasala ko yun. Ikaw, Anit, grabe ka hindi mo sa mong video. Sakit ka, Anit. Kaya imo mang ipugos si Okto. Natawaan ko niya. Ako din ako, Anit, alam ang video. Ang opisyalis ng kamuloy, no? Anong gitubutan ninyo nga mo ninyong ipremyo? Ako nag-uulmang ko, digay, kung wala ko ka today dito kay dili mawala ang naw ni ipok sa kuab. So na pasaylo ako ninyo na may kakulangan ko ni o ako. Mga ilang kong pasaylo sa tanang. Maaaring nalabag ng mga organizers ay under revised penal code, reckless imprudence resulting in homicide, reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Itutuloy kaya ni na Leticia ang planong kasuhan sina Anet at Natoy? Nakontinto na lang ni, nga nga isang pasaylo, pero ipail gina mong kaso. Justisya mong gikinahanglan. Ang kakayahan ng ating katawan may hangganan. Huwag ding silawin ng iba ng pera kung kalusugan o buhay pa nila ang pwedeng
nakataya. Pakatandaan po natin sana itong mabuti. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.